Kaugnay ng panibagong insidente ng di-otorisadong pagdaan sa EDSA busway at iba pang issue sa transportasyon. Kausapin natin si Executive Secretary to the Secretary ng Department of Transportation at SAIC spokesperson, Jonathan Esmundo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang tanghali, Rafi. Opo, marami na pong nauhuling unauthorized vehicle na dumaraan sa EDSA busway. May hakbang na po ba kayo naiisip para mabawasan pa ito? Patuloy pa rin naman ang pagtupad ng mga tungkulin nitong mga enforcers ng SAIC, kahit ba mga high profile itong mga huling nahuhuli namin from empleyado ng US Embassy, mga escort ng officials ng PNP, HPG at saka itong escort ni former Senator Manny Pacquiao, ay hindi kami titigil na tikitan kung ikaw ay hindi otorisadong gumamit ng busway. Ito naman ay para mampananatili namin efficient itong busway dahil nga gusto namin hikayatin ng mga car owners na gamitin na lang ang bus o kaya ang MRT para makabawas tayo sa traffic ng EDSA. Saan po kayo nagkukulang pagdating sa information dissemination? Kasi araw-araw po kino-cover din po namin ito, lumalabas lagi sa aming mga newscasts at kahit sa mga dyaryo. Saan po kayo nagkulang para malaman ng taong bayan na talagang bawal dumaan? Hindi lahat ay pwedeng dumaan dyan po sa EDSA busway. Kami ay naniniwala na sa tulong ninyo, mga media, ay naipakakalat na namin na kung sino lang ang pwedeng gumamit ng busway. Pero talaga lamang na maraming mga pasaway. So ngayon ay yung mga may katungkulan ang nakikita namin ngayong ipinipilit nila na sila ay exempted doon sa reglamento ng busway. Kaya sa itong mga huling nahuhuli ay pinipilit nilang sila ay palagpasin, ay i-exempt dyan sa batas ng busway na yan. Maganda po na-point out nyo, nabawasan yung mga sibilyan. Ang nadagdagan naman, yung mga person in authority na alam dapat nila na bawal dumaan dyan sa EDSA busway. Tama, dahil na kahit yan ay sinasabi nila nga, tawagan nyo si ganon, nag-name drop sila, Opo. ay hindi pa namin din pinalulusot yun at kahit pa magsabi silang may kakilala sila sa DOTR o sa PNP, ay hindi namin sila pinalulutot. Titikitan pa rin namin sila. Ano pong latest sa mungkahing taasan yung multa sa mga pasaway na dadaan po sa EDSA busway? Ang basic na multa is yung paggamit mo ng busway na 5,000 for first offense. Pero marami pang patong-patong na yan na maidadagdag kung kunyari yung paggamit ng blinker o kaya yung sa convoy ni Senator Pacquiao ay walang plaka sa likuran ng sasakyan. So maraming ibang pwede pang ipatong doon. Sa inyo pong investigasyon, may lumabas na ba doon sa insidente may convoy ng PNP HPG na dumaan dyan po sa EDSA busway at edi nadawit pa yung pangalan ni PNP Chief Romel Marbil? Ngayong umaga ay nagpalabas na ng statement na ang tanggapan ni PNP Chief Marbil at sinabi nga hindi, itinanggi niya na pinatitigil niya ang operasyon ng SAIC at nalulungkot siya doon sa insidenteng yon at hindi niya pinahihintulutan na gano'n na magamit yung kanyang pangalan. Kaya't gano'n pa man ay tinuloyan namin yung pag-issue ng ticket at kahit pa pinagbabantaan nga ang aming mga enforcer. Gaano ba ka-efficient ngayon itong EDSA busway at gaano ka-importante ito para sa mga motorista at gaano kaabala yung mga dumadaan na hindi otorisado dyan po sa EDSA busway? Tulad ng nasabi ko ay very efficient itong busway. Sa katunayan ay ginagaya nga ito sa Cebu at sa Davao. At gayon din ang pamahalang ng Cavite, gusto nilang gumawa ng sarili nilang busway. Yan ay hindi maduduplicate, hindi pwedeng magkasalungat ang MRT3 at ang busway. Sila ay nagko-complement. Mas maiksi ang MRT, mas mahaba ang busway. Kaya't marami itong natutulungang mag-commute, mga commuters, na imbes na gumamit ng private na sasakyan ay mag-public transport na lang. Kaya sa palagay namin ay imo-modernize pa namin, i-expand pa namin, pagagandahin pa namin ang operation ng busway imbes na ito ay alisin o kaya ay i-limit ang paggamit. May mga improvements na po ba kayo naiisip para mabawasan yung mga hindi otorisadong dumaan dyan, lalo pang mas maging efficient yung operasyon ng EDSA busway?
Ang nakikita lang namin ngayon ay damihan namin ang mga operations ng SAIC sa iba't ibang istasyon ng hindi lang sa isa, dalawang mga points ng busway para makahuli pa kami ng mga hindi otorisado. Para ipakita nga kahit lumusot kayo doon sa iba, ay iniisip niyo yung makakalusot kayo doon sa walang mga nag-ooperate na SAIC na istasyon. Okay. So talagang enforcement po ang inyong pagtutunan ng pansin. Sana po may video camera lahat ng inyong mga enforcers para mailabas natin kung may mga pasaway. Tama po, ginagamitan ho namin ng cellphone video, lahat ng mga encounter, at kami ay kasalukuyan naghahanap ng mapagbibilhan noong body camera para nga mabigyan ng proteksyon itong aming mga enforcer na sila ay sumusunod lamang sa dapat nilang gawin. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat, Rafi. Executive Assistant to the Secretary ng Department of Transportation at SAIC spokesperson, Jonathan Esmundo.